ask before committing suicide. Heavenly Father, thank you for life and thank you for the beauty of life. Salamat, Panginoon, sapagkat kami maaring humiram sa inyo ng panahon, ng sandali, ng lugar, ng buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at sa sandaling ito, humihingi kami ng inyong kaliwanagan na ang mga malalagim na bagay na ito ay maiwasan na maganap, hindi lang sa sarili naming buhay, kundi sa mga taong maaari naming makausap, mga taong maaari naming maimpluwensyahan. Kausapin niyo po kami, papagliwanagin ang aming isip at turuan. Nawa ang kapayapaan niyo maghari sa aming buhay ngayon at ang karunungan niyo makamit namin. Father, we ask you to bless us with your words, with wisdom, with strength. In the name of Jesus, your Son, our Lord. Ano po ba ang dapat itinatanong? Marami naman pwedeng itanong, pero 10 lang ang pag-uusapan natin. At ang unang tanong, halimbawa kayo yung gusto magpakamatay at nawa naman ay hindi. Pero kung hindi man kayo, may mga kamag-anak tayo, mga kaibigan, na kumisan wala tayong kamalay-malay, kandidato na pala. Dapat harapin ang bagay na ito. Sa ilang mga bansa nga po, may mga nagpapakamatay ng walang kadahi-dahilan. Napag-usapan lang ng mga kabataan, napagtripan nila, nagbigti sila, 10, 12, mababasa nyo yan sa mga pahayagan. Walang kadahi-dahilan. Akala nila gano'n na lang ang buhay. Pagka ang tao ay iniisip na kitlin ang sariling buhay, itanong muna, baka chemistry lang yan. Baka timpla lang yan. Yung mga maraming napapakamatay po, yung merong hormonal imbalance. So it's a chemical situation. O kaya lasing. O kaya bangag. It means that there's a foreign element in their blood that changes their chemistry, and that change induces them to kill themselves. In fact, according to the National Public Radio Forum of Experts on Suicide, people who commit suicide appear to have a different brain chemistry than others. So chemistry ang issue. And study shows a high incidence of psychiatric disorders in suicide victims at the time that they commit it. Kadalasan daw po yung nagpapakamatay is suffering from mood disorders or substance abuse. At dahil sa kalalaan ng pagdadrugs ngayon ng mga tao sa buong mundo, lumalaki ang incidence of suicide. So it has been proven that the tendency to commit suicide could have a chemical reason. At ang gutom ay isa sa mga yon. Hunger is linked to depression and suicide attempts among adolescents. According to some researches done in the West, they found that young people ages 15 to 16 tend to commit suicide when they come from homes where there is not always enough to eat. And they are 5 times more likely to attempt suicide compared with well-fed adolescents. Marami daw po yung mga tahanan yung wala makain, laging gutom yung mga bata, o kaya may pagkain pero hindi ready, o kung ano-ano yung nakakain nila, mas maraming ganung uri ng nagpapakamatay. So dapat din itanong, kakambal ng baka chemistry lang yan ay baka gutom lang yan. Baka mamaya kayo dyan ay gusto nyo na magpakamatay ito, baka naman gutom lang to. Kakain lang ako ng choknat, baka maiba ang aking kalagayan, mahalin ko na uli ang buhay. Ang sobrang gutom ay nakakaapekto sa utak, nakakapagbunsod ng kagustuhang mamatay, at nagbubunsod ng kawalang gana sa buhay. Isang example na dito, ang lagi nating binabalik-balikan, isang propeta pa naman. Unang Hari, 11, 4-6. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito ang propeta, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog sa pagod. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at sinabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ng isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya, tuminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising muli siya at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom. At ang pagkain ngayon nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. So, pinakain muna at naiba ang timpla. Kaya kung kayo pagod na pagod, mamimili kayo, matutulog o kakain, alam nyo dapat yung gawin. Kumain muna.
Baka mamaya maisipin nyo magpakamatay, paggising nyo, patay na kayo. Mahirap yan. Kailangan hindi kinakatamaran yung pagkain. Pagka ang tao na de-depress sobra, kasi po ang karamihan ng pagpapakamatay nagsisimula sa depression, yung sobrang lungkot, yung parang hindi mo mahukay ang lalim ng lungkot mo, hindi mo malaman kung saan ka titingin, malayo ang tingin, wala kang tinatanaw, yung inip na inip ka, yung para kang sinasakal, dan lalamig, nagiinit ang iyong katawan, balisang-balisa, hindi mo alam, kumain ka, baguhin ang timpla ng katawan, magpahinga, matulog, at kung lasing, magpalipas ng kalasingan. Kung bangag, magpasin niyang kabangagan na yan, dahil pagka tumino ka na uli, ayaw mo na namang mamatay. Nakakalungkot yung sa sandali mo na pagkahibang, inapatay-patay mo lang yung sarili. So, baka chemistry lang yan. Pangalawang tanong, baka naman numbers lang yan. Marami po ngayong mga kabataan sa Singapore, sa Hong Kong, sa Japan, sa Taiwan, nagpapakamatay dahil mababa ang grade sa school. Naku, hindi magpapakamatay ang mga Pilipino dyan. Di ba? Kung yan lang, hindi ipagpapakamatay, pero alam niyo naman, nakakahawa rin na ganitong mga sobrang competitive spirit, baka mamaya dumarating na rin sa ating bansa yung sakit ng utak na yan. Mababa ang grade, nagpakamatay, o kaya walang kapera-pera. Sa dami ng utang, hindi malaman kung paano babayaran. Ang iniisip na solusyon, barilin ang sarili, lumunom ng lason, laslasin ang pulso, o tumalon sa ilog Pasig. Meron naman, nagpapakamatay dahil din sa number. Dahil nalaman niya na asawa niya ay may number 2. O nalaman niyang number 2 pala siya, wala siya kamalay-malay. Marami pong nagpapakamatay dahil sa number. Tandaan niyo po ito, may pag-asa habang nabubuhay. So, unahin mo nang tanggapin ang katotohanan. Kung ano man yung masaklap na katotohanan tungkol sa number na yan, accept your number reality, pagkatapos ay baguhin ito. Mangangaral siya, 4. Ngunit habang nabubuhay ang tao, ay di siya dapat mawalan ng pag-asa. Ang asong buhay ay mas mainam kaysa patay na leon. So, kung kailangan magpakaaso kahit sandali, mabuti na yon. Buhay. Kesa nagpakatapang-tapang ka, inisip mo yung kung ano-ano mong image at dignity para kang leon na patay. The end of a dream is at the end of the world. Ang pansamantalang kabiguan ay hindi pagwawakas ng mundo. Kung hindi nyo gusto ang numbers ng buhay nyo mga kapatid, pera, utang, grades, station in life, lalo nyong habaan ang buhay ninyo at maghintay na gumulong ang wheel of fortune. Gugulong din ang buhay, hindi pwedeng hindi. Nothing is permanent. Everything is temporary. Even sickness or health, wealth or poverty, hindi yan permanent. Kumisan kahit wala kang gawin, maiiba yan dahil kasama ka ng mundong umiikot. Eh kung may ginagawa ka pa na positive, di lalong napadali. So baka numbers lang yan, mag-isip-isip. Kasi magiging number ka rin. Pag nagpakamatay ka, masasama ka sa statistics. No? So you will just be a number again. Isa pang tanong, baka pagod lang yan. Tulad ni Elijah, yung pinag-aralan natin propeta kanya, sa sobrang pagod, nawala ng katinuan, gustong mamatay. Minsan pagod ng katawan, minsan pagod ng isip, hirap, pagsubok. Eh kung ito'y pagod dahil bunga ng sarili mong kagagawan, tiisin mo yan. At kung ito naman ay tinatawag na kapalaran o kamalasan ng iba, eh maghintay, magpapalit din yan. Kailangan ka lang magsikap, keep yourself alive, be there. When the change comes, you will be there to receive it. So kung may hirap, may pagod, tiisin. Hindi ka kayang patayin ng hirap, liban na lang payagan mo ito. Kailangan pumapayag kayo bago ka mapatay ng ganyan. Pero pag buwang yung loob, hindi ka kayang igupo ng anuman. At kung sakali man, mabuti ng hirap ang pumatay sa iyo kasi ikaw ang pumatay sa sarili mo. Kailangan ang sarili laging ipinaglalaban, itinatayo, ibinabangon. Matatapos din yan. Gumugulong ang panahon, walang hindi nagbabago, pati ang pagdurusa. So kung pagod na pagod lang, magpahinga. Blessing nga yung sobrang pagod dahil mas pagod ka, mas nakakapagpahinga ka. Ngayon, meron mga maarte, hindi po ako napapahinga pag pagod. Gumawa ka ng paraan, baguhin mo pag-iisip mo. Sinasanay mo ang sarili mo sa bisyo na pagkapagod ka, lalo hindi ka nakakatulog, hindi magpapakabatay ka na yan. Kailangan baguhin. Huwag niyong payagan na may mga ugali kayo at mga tendencies na nagpapahirap sa sarili niyo. Change it. And disengage from what exhausts you.
Kung sino yung pumapagod sa inyo, layuan nyo sandali. Ba yun? Sitwasyon ba yun? Pagod na ba kayo dahil 7 ang inyong asawa? Magbawas muna kayo. Magpahinga. Pagod ka na ba dahil ang dami-dami mong ginagawa sabay-sabay? Pagod ka na ba dahil ugali nitong kasambahay mo talagang hindi mo matiis? Magbakasyon ka muna. Lumayo ka. The Arabs have a saying, close the door that brings in the draft. So kung umaambon,